hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga pulo ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang hinirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala ng gutom at wala ng pagluluha. Sa lupang hinirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala ng gutom at wala ng pagluluha. Doon wala ng gutom at wala ng pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay naghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda na ang ika-6,000 taon ay tayo'y narito. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayon hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong
nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa loob at labas ng kaharian ng Diyos. At nais ko pong tawagin ang aming kasamahan upang magpahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Wala pong iba kundi si Haring Redentor Domingo. So, magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, sa loob ng kaharian ng Diyos. So, una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Riambunanza. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Magandang gabi po, Hari at Reyna. At ganun din sa mga provincial leaders sa buong Pilipinas, municipal leader, barangay, down to Turok leaders. At ganun din sa ating mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riambunanza, na siya pong president ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo Riambunanza, na siya pong president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa ating lahat, mapagpalang oras po sa atin, ganun din sa mga sumusubaybay sa programa ng Kaharian ng Diyos na Consumatum Est. So, ang tema po namin ngayon ay kung nasaan yung kaharian ng Diyos na pinalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, maraming mga ngaral na yon na nangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero, ang tanong mga kapatid, pag ang kaharian daw ng Diyos ay andun daw po sa itaas. Ang iba naman nagsasabi, ang kaharian daw ng Diyos ay nandito sa puso. At ang iba naman nagsasabi ay nandun daw sa ilalim ng lupa. So, alin po kaya dito ang totoo, mga kapatid? Kung babasahin po natin sa banal na kasulatan, kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian, ay mababasa po natin sa Matthew 21:43, pakibasa rin. Ganito ang mababasa sa Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga.
So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Naalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So maliwanag po yung nakasulat sa banal na kasulatan na ibibigay doon sa isang bansa, mga kapatid. So bakit po sinabi yan ng Panginoon, mga kapatid? Sapagkat nang nangaral ang ating Panginoon na si Jesucristo, mga kapatid, ipinangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa mababasa sa Lucas 4:43. Pakibasa nga re. Lucas 4:43. Ganito ang mababasa sa Lucas chapter 4 verse 43. Katapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Mga tare, so yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat niyang ipangaral ang tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, dahil doon siya isinugo. So ang tanong, mga kapatid, nung nangaral ang ating Panginoong Jesucristo, pinaniwalaan ba siya ng mga tao? So hindi po, mga kapatid. Kaya niya sinabi na alisin sa inyo yung kaharian at ibibigay sa isang bansa. Kasi hindi po siya noon pinaniwalaan doon sa Jerusalem o doon sa Israel. So ang ginawa pa sa kanya ay hinuli, nilitis at ipinako sa krus. Kaya nagalit yung Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi niya sa banal na kasulatan na aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. So kung tatanungin natin yung Diyos kung saan baga siya pupunta, ay sasagot din yung banal na kasulatan ayon dun sa Isaias 24:15. Ganito ang mababasa sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Punto. Matare. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na luwalhatiin yung Panginoon, yung Diyos ng Israel, doon sa mga pulo ng dagat sa malayong silangan. So kung ating titignan sa world map kung nasaan po ang malayong silangan, yan po ay binubuo ng 4 na bansa. Ang Japan, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. So ang tanong, mga kapatid, sa Japan ay niluwalhati po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi po. Sa Indonesia, niluwalhati rin po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi rin po, mga kapatid, sapagkat iba yung sinasamba nila rito. Ganon din sa Malaysia. Iba rin po yung sinasamba nila rito. Eh dito po kaya sa bansang Pilipinas, tunay, mga kapatid, mula apari hanggang ulo,
ay niluwalhati po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon mga kapatid, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa mababasa sa Matthew 25, 23 hanggang 30. Ay basa are? Ito ang mababasa sa Matthew 25, 23 hanggang 30. Oh, Sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, oh. 23. Ini bang cellphone niya? Cellphone na rin. Ayun. Okay. Ganito ang mababasa sa Genesis 25, 23. Sa unang kapitulo. 5. Babae. 22 pa. 22. So, ganito mababasa sa Matthew chapter 22 verse 23 hanggang 30. Oh. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kaniya ang mga Sadusyo na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli. At siya ay kanilang tinanong. 24. Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kaniyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kaniyang kapatid na lalaki. 25. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kaniyang asawa sa kaniyang kapatid na lalaki. 26. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. 28. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa, sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat? 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ang kapangyarihan man ng Diyos. 30. Sapagkat sa pagkabuhay ng maguli, ay hindi na mga kaasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. So kung sa panahon po natin ngayon na merong isang babae na mag-asawa ng 7 na magkakapatid pa po naman, so ano po ang tingin natin dito mga kapatid? So di po ba hindi maganda pong tignan? Subalit, ito po ay talinhagang salita ng Diyos o parables sa banal na kasulatan.
na ang ginamit ay ang babae. So, sino po ba yung babaeng tinutukoy sa banal na kasulatan? So, kung atin pong babasahin sa Revelation 17:18, pakibasa rin. Ganito ang mababasa sa Revelation chapter 17 verse 18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae po pala ay siyang dakilang bayan. So yan po yung tinutukoy sa banal na kasulatan na ang babae ay siyang dakilang bayan. So sino po yung mga 7 asawa ng babaeng ito, mga kapatid? So ayon po sa turo ng aming mahal na dakilang guro, ang 7 lalaking ito na magkakapatid na asawa ng babae ay ang mga presidente dito sa Pilipinas. Si Ruben. Si Haring Ruben. Ang una Jim. ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. Pang-lima, si Carlos Garcia. Pang-anim, si Diosdado Macapagal. At pang-pito ay si Ferdinand Marcos. So sila po pala yung asawa ng babaeng ito. Sila po pala yung mga presidente dito sa Pilipinas. Kaya kung babasahin po natin sa banal na kasulatan sa 8:15 ng Proverbs. Proverbio, pakibasa are. Ito ang mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. So ayan po yung nabasa sa banal na kasulatan na naghahari yung mga hari at nagpapasya yung mga pangulo. So yung pala yung mga pangulo ay sila yung asawa ng babae ayon doon sa banal na kasulatan na ito ay talinhagang salita ng Diyos. So sabi doon sa huli ay namatay yung babae. So ano po yung namatay ayon doon sa banal na kasulatan sapagkat yun ay talinhagang salita. So ang namatay po dito ay yung demokrasya. Yun po yung tinutukoy na namatay sa bandang huli. Namatay po yung demokrasya. So, ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? So, wala pong iba kundi sa ating bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, wala pong iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa parable sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos.
na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, wala pong iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya mapapalad po tayong mga Pilipino sapagkat dito na itatayo ng Diyos yung kaharian na yun ay simula pa nung una ay sinabi na niya na itatayo yung kaharian. Kaya dito na po magaganap sa bansang Pilipinas na itatayo yung kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi na po magigiba. So maraming pong salamat, lalong-lalo na sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din sa aming mga kasamahan sa Quirino Province, sa Madela, ang Del Rosario at Baltasar family, at sa Bayan ng Jones, ang Pagumpana at Sales family. At ganun po dito sa amin sa Bayan ng Santiago. Yan po sa bayan ng sa barangay ng Dubinan, ang aming Reyna, aming kapatid si Reyna Luz Biminda Gutierrez. Magandang gabi po. At sa lahat po ng sumusubaybay sa aming programa sa loob ng kaharian ng Diyos na Consumatum Es. Magandang gabi po at mapagpalang oras sa ating lahat. So ang susunod ko pong tatawagin upang magbigay rin ng kanyang kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, wala pong iba, ang aming kapatid si Reyna Marites Saldivar. Magandang gabi po sa ating lahat. At bago ang lahat ay nais ko munang magbigay pugay sa aming dakilang guro. Walang iba, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza, at ang 5 Spiritual Mothers, 12 Tribes, 12 Apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang aming Reyna ng Region 2, Reyna Rose Ligutom. At ang 70 prophets, municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. At ang aming president ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza, at ang aming president ng the Deuterium Project of the Philippines, walang iba, Haring Adolfo Riambonanza. So, ang aking ibabahagi sa gabing ito ay tungkol sa langit. So, tungkol sa salitang langit. So, ano po ba ang ibig sabihin ng langit? Na ayon din sa ibang mga ngaral, ang langit ay nasa taas. So, ano po ba ang tanong, naintindihan po ba kung anong ibig sabihin ng salitang langit? So,
ang tanong, ano po ba itong langit? Sino po ba ang nakatira? Sino ang nakatira? So, pag sinabi bang langit, sino ang nakatira? So, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Panginoong Diyos. So, ang tanong, nasaan po ba ang langit? Taas. Sa taas o sa baba? Taas. Sa taas. Ang tanong, nung naglalang ang Diyos, sa taas po ba o sa baba? Sa baba. So, ibig sabihin, kung nasa taas ang langit, nung naglalang siya, ibig bang sabihin hinulog. Hinulog pag maglalalang ako ng, for example, maglalalang ako ng mga kahoy, hinulog po ba? Or nung naglalang siya ng tao, o kumusta naman ng taong kanyang nilalang kung ihuhulog sa baba? So, ayon sa banal na kasulatan, para malaman natin kung nasaan ba talaga ang langit, ay ito ay mababasa sa Genesis 1:6 hanggang 8. Pakibasa hari. Bible. Puro English. Wala. So ganito po ang mababasa sa Genesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Oh, kalawakan. Tama? So kung wari, ito Daigdig. yung daigdig, magkaroon ng kalawakan Sa gitna. gitna ng Tubig. tubig. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Uy, At ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. tubig sa baba at tubig sa taas. So, At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. so mahiwalay ang tubig sa baba at tubig sa taas. So pag umulan, tubig sa taas. At pag humukay ka ng lupa, yun po yung tubig sa baba. So ang kalawakan sa gitna ng tubig sa baba at tubig sa taas ay tinawag ng Diyos na langit. So, ibig sabihin, dito lang sa baba, dito lang sa lupa, yung langit na tirahan ng Diyos. So, ayon sa mabasa sa 2 Corinto 2:12, 12-2. 12:2.
So ganito po ang mababasa sa 2 Corinto 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. So, ibig sabihin, may 3 langit. Ibig bang sabihin, mga kapatid, ang langit ba patong-patong? Ganito. Saan kaya dyan sino kaya ang nakakita na ang langit ay ganyan, patong-patong? Unang langit, pangalawang langit, o pangatlong langit. Pero ayon po sa aming dakilang guro, ganito po ang hanay. Kung may 3 langit, may pangalawang langit. At mayroong unang langit. So, ang tanong, nasaan kaya ang unang langit kung nasaan tumira ang ating Panginoon? So, ang unang langit ay sa bansang Eden. Yun po yung unang langit na tirahan ng Diyos. Dito po niya linalang ang tao. So, ayon sa ang unang langit na siyang Eden ay naging Mesopotamia. Na naging Babylonia. Na siyang bansang Iraq ngayon. So, yan po yung unang langit na naging tirahan ng Diyos. Una sa Eden na naging Mesopotamia, na naging Babylonia, at siyang bansang Iraq ngayon. So, dahil sa kasalanan ng tao, ang unang langit ay nilipol ng Diyos ayon sa So, ganito po ang mababasa sa Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang mga hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. So, yan po yung nabasa na ang ating Panginoon ay linipol yung
unang langit na dahil sa kasalanan ng mga tao. Pero ang tanong, gagawa po ba ng isa pang langit ang ating Panginoon? Mga kapatid, gagawa pa. Ayon sa Isaiah. Wala. Wait. Namatay yung cellphone. Ayon sa Isaiah. So ganito po ang mababasa sa Isaiah 65 verse 17 hanggang 18. Sapagkat narito, ako'y lumikha ng bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapa sa isip man. 18. Ngunit kayo'y mga tuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito, aking nilikha na kagalakan ang Jerusalem, at kaligayahan ang kanyang bayan. So, ayan po. Jerusalem, yun po yung pangalawang langit. Yun po yung pangalawang langit na tirahan ng Diyos. So, ang tanong, sino po yung ating Panginoon dito sa Jerusalem? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. So, ano po ba itong Jerusalem, mga kapatid? Ayon sa pagbasa rin. So ganito po ang mababasa sa Jeremias 3:17. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at ang mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Punto. So, yan po ang Jerusalem. Ito po ay luklukan ng Panginoon. Sino po ang naging ating Diyos dito? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Ngunit, nangaral si Jesus Christ ng tungkol sa kaharian. Ngunit hindi siya pinaniwalaan doon sa bansang Jerusalem. Bago siya ay hinuli, pinatay. So, nagalit ang Panginoon ayon sa Lucas. So ganito po ang mababasa sa Lucas 13:34 hanggang 35. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, at ayaw kayo. Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, yan po. Ibig sabihin, wala na doon ang ating Panginoon sa Jerusalem. Iniwan niya ang Jerusalem. At siya ay umalis doon. So, ang tanong ngayon, gagawa pa ba ang Panginoon ng isa pang langit? Gagawa pa, mga kapatid.
ayon sa gagawa pa ng isang langit. Kaya nga may pangatlong langit. Ayon sa 2 Pedro pakibasa rin. So ganito po ang mababasa sa 2 Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So, ayan po, dahil sa kabaitan ng ating Panginoon, siya ay gumawa pa rin ng pangatlong langit. So, ayon sa banal na kasulatan, kung ating tatanungin ang ating Panginoon kung saan siya nagpunta kasi umalis na dito sa bansang Israel, sabi niya doon sa Isaiah 24:15 ay luwalhatiin ang Diyos ng Israel sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. So, saan ba yung malayong silangan na yun, mga pulo ng dagat? So, 4 na bansa lang po ang nandun. Ang Japan, Malaysia, Indonesia, at Pilipinas. So, ang sabi doon, luwalhatiin. So, sino sa 4 na bansa na yan ang lumuwalhati sa ating Panginoon? Wala pong iba, kundi ang bansang Pilipinas. So, yun po, akin pong pinapatunayan na ang ikatlong langit ay ang bansang Pilipinas. Yun po yung aking naibahagi sa gabi nito at nais kong bumati sa aming mga kasamahan dyan sa Mandela, ang Del Rosario family at Baltasar family. Gayon din dyan sa Malanit, ang Pagunpana at Sales family. At ang aming kasamahan dyan sa bayan, dito sa Dubinan, walang iba, Rena Luz Biminda Gutierrez. At sa ibang bansa, si Prinsesa Claribel Baltasar at si Rena Shirley Del Rosario. Muli, nagpapasalamat ako sa aming dakilang guro, mahal na Hari Filimon Undo Priambudanza, sa mga aral na aming natutunan sa gabi nito. Maraming salamat at ang susunod na magsasalita at mag-share ng kanyang kaalaman ay walang iba kundi si Rena Gloria De Leon. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Mga hari, reyna, prinsipe at prinsesa. Pagpalang gabi sa ating lahat ng kapatid. Live po tayo ngayon dito sa Nakasipan, Santiago City. Ako po ay magbibigay din ng aking patotoo sa ang Apokalipsis 17:12, pakibasa. So ganito po ang mababasa sa Apokalipsis 17:12. Ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi nagsitanggap ng kaharian, datapwat
nagsitanggap sila ng kapamalaang paghahari sa isang oras na kasama ng hayop. Yun po ang ating narinig, mga kapatid, ng ang 10 hari ay nagpari sa isang oras na kasama ng isang hayop. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang 10 hari ay nagpari kasama ng isang hayop. At ang 10 hari po ay naghari sa loob ng kalahating oras ng Diyos. Isang oras. Ay isang oras ng Diyos. At sampung hari, isang oras. Sampung hari. Isang oras ng Diyos. At ang isang oras ng Diyos ay 1,000 taon. At Isang ang araw. isang oras sa tao Isang araw yun, Reyna. ay at ang isang araw sa tao ay 24. At ang isang taon sa tao ay 365 days. Kunin po natin ang 365 days. Kunin po natin ang 1,000 taon ng Diyos. At i-times natin ang 365 days. 0 times 5 is 5. 0 times 6 is 6. 0 times 3 is 3. 1 times 3 is 2. Mga kapatid, kaya 365 days. At dito sa 1,000 taon, sa isang taon ay may 250 leap year. Kunin po natin ang 250 leap year. At ating i-times